Amen! So ngayon mga bata, manatiling nakatayo para sa ating pampasiglang awitin. So ngayon mga bata, alam niyo ba ang pampasiglang awitin na pinamagatang komunidad? Hindi po. Kung hindi niyo alam, akin muna itong gagawin sa inyong harapan. At pagkatapos po ay sasabay-sabay natin gagawin ang ating pampasiglang awitin. Sa pagbilang ko ng 3, ay gagawin natin ito. Ako muna mauna. Ako, ikaw, tayo isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo isang pamayanan. La la la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. So ngayon mga bata, sa pagbilang pa ng 3, tayo ay magsabay-sabay sa ating pampasiglang awitin. Handa na ba ang lahat? Opo. 1, 2, 3. Ako, ikaw, tayo isang pamayanan. 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 La la la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Kayo ba ay nasiyahan sa ating mapasiglang awitin ngayong hapong ito? Okay, ngayon, magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Okay, bago kayo mapo sa inyong kinauupuan, maaari ba ninyong pulutin ang maliliit na kalat sa ilalim ng inyong upuan at ilagay niyo ito sa inyong mga bag. Meron bang lumiban sa ating klase o sa inyong klase ngayong hapon ito? Okay. Magaling. Okay. Meron ba tayong mga takdang aralin? Wala po. Okay, kung wala. So ngayon bago tayo magpatuloy sa ating aralin, nais ko lamang sabihin sa inyo kung ano mga dapat natin gawin habang ang inyong guro ay nagtuturo sa harapan. Una, ang lahat ba ay nakaupo ng maayos? Opo. Okay. Ang pangalawa, kapag nagtuturo ang inyong guro sa inyong harapan, ay dapat nakatuon ang inyong mga isipan at puso sa inyong guro. At ang pangatlo, dapat kapag nagtuturo ang inyong guro sa inyong harapan, ay panatilihing huwag maingay upang maintindihan ang ating aralin ngayong hapong ito. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, naaalala niyo pa ba ang nakalipas nating aralin? Opo. Okay. Ano ang pinag-aralan natin sa ating nakalipas na aralin? Mabulilyo? Pagpapantig po, teacher. Magaling! Ang pinag-aralan natin sa ating nakalipas na aralin ay ang pagpapantig. So ano nga ba ang halimbawa ng mga pagpapantig? Maaari ba magbigay? Donna? Yung aalis, teacher, ipapantig. Magaling! Aalis! Ano ba? Mabulilyo? Paalala, teacher. Magaling! Ano ba? Carmela? Bata. Mahusay! Ngayon kayo natutuwa ako dahil naalala niyo pa ang nakalipas nating aralin. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin, mga bata? Opo. Kung handa na kayo sa ating bagong aralin, nais ko muna kayong pumalakpak ng 5 beses. Ngayon dahil nararamdaman ko na handang-handa na kayo sa ating unang gawain, ngayon gagawin na natin ang ating unang gawain. Ngayon mga bata, ang ating unang gawain ay ang mabagat na baybayin mo ako. Panuto. Baybayin ng tama ang salitang nakasulat sa ibaba. Ang gagawin nyo lamang ay baybayin nyo lamang ang mga salitang nakasulat sa ibaba at itatama nyo ito sa tamang pagkakasulat. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ngayon, magtatawag ako ng ilang mga estudyante para pumunta sa harapan at sasagutan ang ating unang gawain. Handa na ba ang lahat? Opo. Okay, handa na? Sino unang gustong sumagot? Donna?
Pat. 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 Pahawak ba sa group? Maglabas. Ano, Claire? Ngayon mga bata, atin itong sasagutan kung kayo ang inyong mga sinagot ba ay tama. So, ang una ay maglinis. So, ang tamang baybay na maglinis ay maglinis. Ang pangalawa, tama? Gumising. Ang tamang baybay ng gumising ay gumising. Tama. Pangatlo, maliligo. Ang tamang baybay ng maliligo ay maliligo. Pang-apat, magluluto. Ang tamang baybay ng salitang magluluto ay magluluto. At ang pauli naman ay pupunta. At ang tamang baybay ng salitang pupunta ay pupunta. Okay, palakpakan ninyo sa sarili ng 5 palakpak. Ngayon naman mga bata, bago tayo dumako sa ating sunod na gawain, nais ko lamang ipakita sa inyo ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, natutukoy ng wasto ang mga salitang 3 o 4 na banti. Pangalawa, makapagbabaybay ng wastong mga salita 3 o 4 na mga banti. At ang kahuli, na ilalahan ang kahalagahan ng tamang pagbaybay ng mga salita na may 3 o 4 na banti. Maliwanag ba mga bata? Naiintindihan ba ang ating layunin sa hapong ito? Opo! Handa na ba kayo sa ating pangalawang gawain? Opo! Ngayon mga bata, ang ating pangalawang gawain ay ang pinamagatan, basahin mo ako. Handa na ba ang lahat? Opo! Ay basahin natin. Maagang gumising ang mga kapatid ko. Nagpalit ng blusa si Ivy at agad pumunta sa klase. Tila lunetekad ang isip ni Fatima nang makita ni Donna. Naku, salamat, hinahanap ko ito. Ngayon mga bata, ano ang napansin nyo sa ating binasa? Pinamagatang basahin mo ako. Anak Nair? Mayroong maling bayan. Tama! Merong maling baybay. May mga salita bang may mga maling baybay? Oh! Tama! Merong mga salita may maling baybay dito sa ating binasa. Ano ang tamang baybay ng mga ito? Ano ang tamang baybay ng mga salitang mali sa binasa natin? Basahin mo ako. Carmela? Yung gumising po, gumising po yan. Tama, ang gumising ay gumising. Sino sunod na sumagot? Ako teacher. Hapon niyo? Yung salitang pumunta, dapat po yung pumunta. Mahusay! Ang salitang pumunta ay dapat ito ay you. Tama. Sunod? Okay. Ang tila lumilipad. Ang tamang baybay ng lumilipad ay lumilipad. Ito ay L-M-I-I-P-A-D. Lumilipad. At ang pangatlo, naku, salamat, hinahanap ko ito. At ang tamang, ang may maling baybay sa ang musap na ito ay ang hinahanap. So dapat ito ay ang tambay ba dyan ay hinahanap. So naiintindihan ba mga batang ating pangalawang gawain? Opo! Kayo ba ay nasayahan sa ating pangalawang gawain? Opo! Magaling, bigyan niyo yung sarili na ang galing-galing lang. So alam niyo ba kung paano gawin ang
At ngayon naman mga bata, para malaman natin at ngayon naman mga bata, ang tatalakayin natin, ang pamagat ng ating talakayin ngayong araw ay patungkol sa nababaybay ng wasto ang mga salita at 3 o 4 na bantig. Basahin niya mga bata! Nababaybay ng gusto ang mga salita at 3, 4 na pandig. Ngayon mga bata, para malaman natin kung ano nga ba ang nababaybay ng wasto, ang mga salita at 3 o 4 na bantig. Ngayon ay magtatalakay na tayo. Handa na ba kayo sa ating magtatalakay? Opo. Ang magbabaybay ay pasulat o pabigkas na paraan ng pag-iisa ng mga letra at pantig. Kailangan tama ang pagkakasulat ng bawat pantig ng salita. Ang magbabaybay ay maaaring pasulat o pabigkas na pag-iisa sa mga letra ng pantig sa tamang pagkakapantig at sa tamang pagkakasunod-sunod upang mabuo ang isang salita. Meron tayong mga tutunin sa pagbabaybay. Ang pagbigkas ng pabaybay ay dapat paletra at hindi papantig. Meron akong binigay ng mga halimbawa at kung makikita ninyo ay mayroong mga halimbawa. Una, salita. Sa salita, baka. B-A-K-A. Ang sunod ay aral. A-R-A-L. Pangalawa, pantig. Sa pantig ay I-A-Y. At sa pangatlo ay dagla. Mr., Mr., Kapitan, M.R. D, acronym. Ang acronym ay University of the Philippines or UP. O UP. At ang panghuli ay inisyal or Pangulong Bongbong Marcos. PBBM or PBBM. Ngayon naman mga bata, dadako tayo sa pasulat na pagbabaybay. Ito ang pagpapantig ng isang tumbasa ng tunog at letra sa pagsusulat at pagbabaybay ng mga salita sa wikang Pilipino. Salitang binubuo na 3 pantig. Gumising. Ang gumising ay mayroong 3 pantig. Tumakbo. Ang tumakbo ay mayroong 3 pantig. Pumunta. Ang pumunta ay mayroon ding 3 pantig. Simbahan. Ang simbahan ay mayroon ding 3 pantig at ang pamuli ay ang kalabaw. Kalabaw ay mayroong 3 pantig. So ngayon naman mga bata, meron din akong binigay na halimbawa patungkol sa mga pantig ay mayroong salita na mayroong 4 na pantig. Sa salitang binubuo ng 4 na pantig, ang unang halimbawa ay magluluto. Ang magluluto ay mayroong 4 na pantig at ang pangalawa ay lumilipad. Pangatlo, magsasaing. At pang-apat, aayusin, maliligo, paaralan. So ang mga halimbawa na ito ay patungkol sa salitang binubuo na 4 na pantig. Naintindihan ba mga bata ang ating nilalaki ngayong hapon ito? Opo. Okay, kung naintindihan, handa na ba kayo sa ating bagong gawain na naman? Opo. Nakikita ko sa inyong mga mata at napapansin ko dahil mukhang handa-handa na kayo sa ating aktibidad ngayong hapon ito. Tayo ay magsisimula na.
Ngayon mga bata, ang pamagat ng ating aktibidad o gawain ngayong hapon ay pinamagatan, hanapin mo ako. Paano to? Hanapin sa pangungusap at piliin ang salita, may maling baybay. Ngunit bago nyo gawin ang inyong mga gawain, meron akong inilagay na mga dapat gawin para matapos, para mapagtagumpayan nyo ang inyong gawain ngayong hapon. Una, panatilihin tahimik habang gumagawa ng gawain. Pangalawa, panatilihin malinis ang kinauupuan. Pangatlo, huwag mag-iingay sa oras ng gawain. At panghuli, matulong-tulong sa paggawa ng gawain. At pagkatapos niyan ay meron tayong rubrics o pamantayan. Nilalaman, kaakuban, 5 puntos, kooperasyon, 5 puntos, presentasyon, 5 puntos, at ang kabuuan ay 15 puntos. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Ito ang group 1, ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. So ulitin ko ulit ang panuto. Ang panuto ay hanapin sa pangungusap at piliin ang salita, may maling baybay. Handa na ba? Opo. Okay. Ito ang sa unang pangkat at ito ang ikalawang pangkat. Bibigyan ko lamang kayo na 5 minuto para sa inyong pangkat ang gawain. Maaari na kayo magsimula. Kailangan ba ng tulong ng group 1? Walang pangkat? Sa pangalawang pangkat naman. Okay na po, sir. Huwag mag-iingay. Tumahimik lang habang gumagawa ng gawain. Tapos na ba ang lahat? Wala pa po. Meron na lamang kayo natitirang 3 segundo. Tapos na ba ang lahat? O maaari bang i-presenta ng unang pangkat ang kanilang gawain? Ang sagot po namin sa number 1 ay C. Pag tinanitan po namin at binaybay po namin. Tapos pangalawa, gumamela. Pangatlo, mahangit. Pang-4, panahon. Pang-5 ay naku. Magaling. At ang sa ikalawang pangkat naman. Narito po ang aming nahanap na mga may maling baybay sa pangungusap. Number 1, masipag. Pangalawa, gumamela. Pangatlo, mahangin. Sa pang-4 ay walang may maling baybay. Sa pang-5, magbubutas. Magaling! Unang pangkat, maaari, at ang ikalawang pangkat. Sa ikalawang pangkat, maaari niyo bang bigyan ng magdukla ang unang pangkat? Opo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go! Magaling. At ano naman, kayo naman, bigyan niyo sila ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ang galing-galing nyo. Nag-enjoy ba kayo sa ating ginawang pangkat ang gawain ngayong hapong ito? Opo! Ngayon naman mga bata, para mas sana niyong maintindihan ang 3, 4 na pantig or nababaybay ng wasto ang mga salita, 3, 4 na pantig, meron akong ipapakita mga larawan sa inyo at ang gagawin niyo lamang ay tutukuyin niyo ito. Handa na ba kayo? Opo! Narito ang mga larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Ana Claire? Pintuan po, teacher. Pintuan. Ang pintuan ay mayroong 3 pantig. Magaling. Ano pa? Orasan po. Orasan.
Ang orasan din ay mayroong 3 pantig. Magaling! Sino pa? Ano ba nakikita ninyo? Carmela? Kalendaryo po. Okay, ang kalendaryo ay ginagamit natin sa araw-araw upang malaman natin o araw, buwan, at taon. Meron ba kayo mga ganitong kagamitan sa inyong mga tahanan? Opo. Ito ba ay mahalaga? Opo. Mahalaga ito, tama. Ngayon naman, ang bawat salita ay binubuo na siyang bumubuo ng pantig. Ngayon, may para kung malaman ko kung may natutunan niya kayo sa ating aralin ngayong hapon ito. Ano ang gumagamit ng ating aralin ngayong hapon? Carmela? Nababawi-bawi ng wasto ang mga salita ay mga salita na may 3 o 4 na pantig. Mahusay! Kaya naman mga bata, maaari ba kayo magbigay ng salitang mayroong 3 pantig? Chan? Masala. Magaling! Masaya! Ang masaya ay mayroong 3 pantig. At sa pang-4 na pantig naman, sinong maaari makapagbigay? Anak Claire? Kaibigan. Mahusay! Ang kaibigan ay mayroong 4 na pantig. So ngayon mga bata, naiintindihan niyo na ba ang ating talakayan ngayong hapon ito? Opo. Patungkol sa nababay ng wasto ang mga sitang 3 o 4 na pantig? Opo. Kung naiintindihan na, ngayon, maaari ba kayong kumuha ng ika-4 na bahagi ng papel at sagutan ang ating evaluasyon? At sa ating evaluasyon, panuto, piliin ang mga letra sa salitang wasto ang baybay. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba ang lahat mga bata? Opo. Okay, magaling. Sino nakakuha sa inyo ng mataas na puntos? Okay, magaling. Ako ay natutuwa dahil ang lahat sa inyo ay nakakuha ng mataas na puntos. Ngayon naman mga bata, para sa inyong takdang aralin, maaari bang kunin ninyo yung kwaderno at upihin ito? Takdang aralin. Panuto. Gumawa ng pangungusap na naglalaman ng mga salita at gamitin ang tamang baybay sa pagsusulat ng pangungusap. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, kung naintindihan na, maaari lang tumayo